buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang hindi, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Sa ikatatlong linggo ng Kwaresma ay inanyayahan tayo na magkaroon ng reflection para sa ating sarili, para sa ating pagbabago. Dahil tayong lahat ay inanyayahan ng ating Panginoon na magkaisa tungo sa kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin, Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nagkulang sa pakikipagkapwa at tayo ay hindi maganda ang ating ugnayan sa iba. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisa sa Diyos na makapangalingan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lubha akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkakulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaming sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria Laging Birhen, sa lahat ng mga umilang mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. O Diyos na puspos ng awa at may gawa ng lahat ng kabutihan, ipinakikita mong nagkakamit ng lunas ang mga makasalanan sa tulong ng pag-aayuno, panalangin at kawang-gawa. Tungayan mo kaming nagpapakumbaba at nagsisisi. Huwag sana kaming pagkaita ng iyong awa at patawad. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod
sa alinman sa mga Diyos-Diyosan yan, sapagkat akong Panginoon ay mapanidughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa 7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang mga salita mo'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ang mga salita mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoon, ang mga salita mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, ang mga salita mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, ang mga salita mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Panginoon, ang mga salita mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinapangaral namin si Kristong ipinako sa krus.
isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Versikulo, hindi ko nais ang kamatayan ng tampalasan, wika ng Panginoon, kundi ang kanyang pagbabalik loob upang siya ay mabuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nalalapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya si Jesus ay umakyat sa Jerusalem. Sa templo ay natagpuan niya ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga mabalit ng salapi na nakaupo. Gumawa si Jesus ng isang panghampas na lubid. Itinaboy niya silang lahat sa templo, pati ang kalang mga tupa at mga baka. At isinabog sa lupa ang salapi ng mga namabalit, at ipinagtauban ang kalang mga hapag. At sa mga nagbibili ng mga kalapati ay kanyang sinabi, alisin ninyo rito iyan, at huwag niyong gawing bahay kalakal ang bahay na aking Ama. Naalaala tuloy ng kanyang mga alagad ang ganitong kasulatan, mamamatay ako ng dahil sa pagmamalasakit sa iyong bahay. Na magkagayon ay sumabad ang mga Hudyo at sinabi sa kanya, anong tanda ang may pakikita mo sa amin sa pagkilos mo ng ganito? Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Tinugon siya ng mga Hudyo, 46 na taon na itinayo ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Datapwat ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan. Kaya't nung mabuhay na maguli si Jesus ay naalaala ng kanyang mga alagad ang pangusap na ito at sumampalataya sila sa kasulatan at sa panalitang sinabi niya. Samantalang nasa Jerusalem siya sa pista ng Pasko, marami na nagsampalataya sa kanyang pangalan na makita ang kanyang himala. Ngunit si Jesus ay walang tiwala sa kanila. Palibhas ay kilala niya silang lahat, at sa kanya ay hindi na kailangan ang patutuo ng sinumang tao tungkol sa iba, sapagkat natatalastas niya ang nasa loob ng tao. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, Christ. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa simula pa lamang ng aral ng ating Panginoon, ang nais niya ay pantay-pantay ang mga tao. Kaya nga ang buong mundo, tayong lahat, magkakaroon lamang tayo ng kaligayahan kung ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang mahirap, walang inaapi, walang nasa taas, walang nasa ibaba, kundi lahat ay pantay-pantay. Kung titignan natin ang mga bansa na naghihirap, makikita natin na ito'y dahilan sa korupsyon, pandaraya, pang-aabuso sa kapangyarihan. Kahit pag-aralan natin ang lahat ng mga bansa na naghihirap ngayon, ito ang kadahilanan.
Kahit sa ating bansang Pilipinas, makikita natin sa mga balita ng korupsyon, makikita natin na ang kinukuha sa kaba ng bayan dahil sa korupsyon ay ilang daang milyon. Milyong-milyong piso ang nawawala. At kung titingnan natin, kung may higit na 100 milyon ang nawawala o kinurap ng mga opisyal, alalahanin natin na ang populasyon lamang ng Pilipinas ay 100 milyon na tao. Ang ibig sabihin, kung yung kinurap na kayamanan yun ay pinamigay sa mga Pilipino, makikita natin, tayong lahat na Pilipino ay milyonaryo. Walang naghihirap. Pantay-pantay. Yung mga tao na namamatay at walang justice na nakukuha, ito'y dahilan sa kapangyarihan ng iba na ginagamit upang patahimikin, upang pumatay, upang mang-api ng kapwa. Ang lahat ng ito ay isang napakasamang gawain ng mga tao. At itong ikinagagalit ng ating Panginoon. Kahit tayo mismo ay nagagalit sapagkat ang gawain ito'y napakasama at kasumpa-sumpa na mga gawain. Sa banal na Ebanghelyo ngayon, ay makikita natin nagalit ang ating Panginoon. At marami ang nagtatanong, ang Diyos ba ay dapat magalit? Pero kung titingnan natin, huwag yung katanungan yun, ang Diyos ba ay dapat magalit? Kung dapat nating tignan, may dahilan ba ang Diyos o si Jesus ay magalit sa banal na Ebanghelyo ngayon? Makikita natin sa banal na Ebanghelyo ngayon ang kadahilanan. Ang ating Panginoon ay pumunta sa templo. At sa templong yan ay nagmagdaraos sila ng kanilang kapistahan, Passover Festival. Ito ang liberasyon ng mga Israelita sa mga Egyptians. At dahil dito meron silang batas sa kanilang annual celebration na ito. Ang lahat ng mga Hudyo, mga Israelita, na naninirahan 15 miles within Jerusalem, dapat sila ay umattend ng celebration na ito annually or every year. Yung mga Hudyo naman na ng ibang bansa o tumira sa malayong lugar, sila ay mayroong batas din na dapat once in a lifetime, isang beses sa kanang buhay, ay dapat silang maka-attend ng annual celebration na ito. At dito nagsisimula ang korupsyon, ang pang-aabuso sa templo. Punong-puno ang mga tao dahil dito ay lahat ay naroon ang mga Hudyo. Ang unang sinabi ng ating Panginoon na inayawan niya dito at ipinagtabuyan niya ay yung mga money changers, yung mga namamalit ng salapi. Dahil yun sa mga nag-ibang bansa, pagdating nila sa Jerusalem ay iba yung kanilang currency, iba yung pera nila. At hindi ito tinatanggap sa templo para ibayad dun sa temple tax. Kaya walang magagawa sila, yung pera nila ay dapat nilang papalitan. At ang papalitan nila ay doon sa local currency, shekel ang pangalan. At dito sila umaabuso. Ang pang-abuso nila, papalitan nila yung currency na yun ng mga balikbayan sa mababang palitan lamang. At wala kang magagawa dahil narulong ka na at dapat kang magbayad ng tax sa templo. Ito ang unang inayawan ng ating Panginoon. Ang second na sinasabi niya dito ay yung mga burnt offering. Yung mga iniaalay sa templo. At dito sa pag-aalay na ito ay sinusunod na alay. Yung mga tao na gusto lang makamura, bumibili sila ng mga hayop sa labas at dinadala nila sa templo. Pero sabi ng mga opisyales, dapat ay sa kanila bumili sapagkat ang kailangang ialay, the burnt offering, ay yung mga hayop na walang sakit,
Dapat ito ay perfect na hayop. At pagpasok mo sa templo ay mayroon na silang mga opisyal doon. Sa atin, DENR yata ito eh. O kaya Department of Health. Pag nakita nila na yung hayop na yan ay galing sa labas, hindi na nila i-examinin yan, sasabihin nila, hindi yan perfecto at hindi yan aming papayagang ialay sa aming templo. Dapat sa amin kayo bumili. At pag kayo bumili sa templo, napakataas ang halaga ng pagbili ng mga hayop na ito. Kaya't abuses na naman. The third abuse na sinasabi dito, sa templo ay mayroong 5 division. Ang nasa bandang huli ay yung Court of Gentiles. Ang second ay yung Court of Women sa mga babae. Ang pangatlo ay yung Court ng mga lalaki. Naroon sila. Ang pang-apat ay yung Court ng mga pare o priest. At ang pinakamalapit ay yung Holy of Holiest. Makikita natin na yun doon sa pinakamalayo Court of Gentiles, yun ang ginawa nilang marketplace. Dito nagkakagulo, dito nagpapalitan, dito nagbibilihan. At dahil sa ingay, yung mga Gentiles ay walang panahon o hindi makapagdasal dahil sa kaguluhan. Kaya para sa kanila, Gentiles ay wala kayong kabuluhan at hindi kayo makakapagdarasal, hindi kayo kasama natin. Minamahal ko mga kapatid, para sa ating Panginoon, Catholic, the word Catholic itself ay nangangahulugan ng universal. Kaya ito, ang universal ay para sa lahat. Ang pagsampalataya, ang pananalangin, ang templo ay para sa lahat. Sapagkat ang ino-offer ng ating Panginoong kaligtasan ay para sa lahat. Kaya naroon ang lahat ng discrimination. Kaya bumalik tayo sa tanong, mayroon bang karapatan ang Diyos o si Jesus na magalit? Mayroon, sapagkat ang gusto niya ay pantay-pantay at para sa lahat ang kaligtasan. Anong mensahe nito para sa atin? Sa kapanahunan natin, kahit ang ibanal na ebanghelyo ngayon ay nakatuon doon sa mga scribes, Pharisees, mga leaders ng simbahan noong panahon ng ating Panginoon, ito pa rin ay nangyayari ngayon. Kaya yung warning ng ating Panginoon doon sa lahat ng mga leaders ng simbahan sa Israel ay ganun pa rin ang warning para sa atin. Sapagkat ito'y patuloy na nangyayari sa lahat ng sangay ng pamahalaan, sa different communities na ating kinabibilangan. Ang lahat ng corruption, ang pang-aabuso ay nakikita pa rin sa atin. At ang challenge sa atin, kung ginawa ng ating Panginoon na magalit at pinigilan niya ang patuloy na korupsyon at pang-aabuso nito, ganun din ang inaanyayahan tayo, gawin natin, magsalita tayo, kumilos tayo upang ang lahat ng ito ay matigil. At kung tayo naman ang nag-aabuso, kung tayo man ang gumagawa ng kasamaan, sa ating pamilya, sa ating community, sa ating trabaho, baguhin natin ang ating sarili. Huwag na nating hintayin na makita o madama ang galit ng Diyos, sapagkat ito'y mangyayari kung patuloy ang kasamaan ng tao. Ang lahat ng mga problema natin, ang lahat ng mga kahirapang nadaranas natin sa buong daigdig na ito, na kalimitan ay kagagawa ng tao. Ang mga sakit na ating nadarama o nararanasan, ang pandemya na nasa buong mundo ngayon, ay kalimitan ay kagagawa ng tao. Subalit nagtatanong pa rin tayo, ito na ba ang galit ng Diyos sa atin? Ito na ba ang parusa ng Diyos sa atin? Tayo lamang ang makakasagot niyan, sapagkat tayo ang may relasyon personal sa ating Panginoon. Yun nga lamang dapat nating alalahanin. Mahal tayo ng Diyos. At ang ayaw lamang niya, ang ikinagagalit lamang niya, ay yung mga ginagawa ng tao na kasamaan na nagpapahirap sa sarili at sa kapwa-tao. Minamahal ko mga kapatid, ito ang dahilan, ito ang layunin ng Diyos kaya siya pumarito sa daigdig na ito.
para tayo bigyan ng kabutihan, ng kaligayahan, ng kaligtasan. At ito'y patuloy na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Patuloy siyang nag-aalay ng kanyang sarili para sa atin, sa ating kaligtasan. Ang misang ito ang siyang patunay na ito'y nag-aalay ang ating Panginoon. Sana tayo rin ay inaanyayahan niya na mag-alay ng ating sarili para sa pagbabagong ito, para magkaroon ng tunay na pagkakapantay-pantay at tunay na kaligayahan tungo sa kaligtasan na iniaalay ng Diyos sa atin. Bilang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, dasalin natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo na may alay nawa natin sa Ama ang dalisay na pagsamba. Dalang pagsisisi sa ating mga puso, sagutin natin ang bawat kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ang aming kapwa bilang katawan ng Kristo, na ang karapatan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit na ngayon ay marami ang nahihirapan at nawawala ng pag-asa dahil sa pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos. Nawa ang pagtutupad namin sa mga ito ay maging tanda ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikdan ang mga gawaing malalaswa, marahas at makakapinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin nawa ng Diyos ang lahat ng may kapansanan. Panatag ang mga naghihingalo at patawarin ang mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoon, padalasayan mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka ng buong puso at paglingkuran ka ng buong katapatan. Ang pananalig na ito ay may padawa rin namin sa aming mga kapwa. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inaalay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ang buhay na walang hanggan. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman.
Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagura ng tao upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos ng magpakailanman. Madalayan kayo mga kapatid, upang ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagaling at ng buo niyang Iglesia Banal. Maglubag nawa ang iyong kalooban, Panginoon, dahil sa mga alay na ito, at patawarin ang aming mga kasalanan. Sisikapin din namin magpatawad sa mga nagkasala at nagkukulang sa amin, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sa sunayin rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong mga banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Pinaging banal niya ang panahon ng Kwaresma sa kanyang pag-ayuno sa loob ng 40 araw. Sinupil niya ang mga tukso ng ahas upang turuan kaming lumaban sa mga umang ng masama. Ipinagdiriwang namin ang misteryo Pascual ng may malinis na kalooban upang makarating sa Paskuang walang hanggan sa kabila. Kaya kasama ng makapal na mga anghel at santo sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang bika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig. Kasama ang Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao.
Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Biring Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos na mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay nagnanais na magkakapantay-pantay sa ating kaligtasan, kaya't dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin ang Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang inihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo ay mula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
Pinangin ang daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligayang magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa aking naglilingling. Ikaw palang kailangan, tugon na sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ng puso at damdamin, ngayon ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon na sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas kitang talikuran na sinta, pagpapatawad ay agad lagi mong laan. Kailan pa man ikaw pa rin, handa akong tanggapin, tanggapin. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa aking nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon na sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Manalangin tayo. Tinanggap namin ang palatandaan ng dakilang misteryo at kinain ng tinapay na makalangit. Isinasamo namin, Panginoon, na ang misteryong ito ay magkabisa sa aming pamumuhay, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Ulay nagpapasalamat ako sa inyong lahat, saan man kayo naroon sa pagdalo sa misang ito. At sana'y panalangin natin na patuloy na yung pagkawala ng restriction. Lahat ay inaalis na, maliban doon sa 1 meter na social distancing. Sana patuloy natin ito para tayo maging normal na ulit sa ating pamuhay. At alam natin na ito kaligayahan. At sana yung vaccine na pinamimigay sa atin ay bigyan natin ng pansin. Hindi tayo pinipilit. Pero maaaring ito ang maging dahilan ng pagkawala ng pandemyang ito sa buong daigdig. Kaya sana mapala tayo dito sa Australia sapagkat ito yung libre sa atin. Pero sa ibang bansa, ito pa rin ay hindi libre. Kaya pag-aralan natin, pag-isipan natin. Katulad na sinasabi na ng iba, ito yung moral obligation natin sa buong mundo para mawala ang pandemya ito. Maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umahay tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ang alin sa kara
nasaktan, pinapagal kahit saan. Sapagkat kabila ng dalang pasigan, siya'y walang patunguhan. Ganyan ang taong nag-aalala sa Diyos na sa atin lumalang. Sa bawat alok ng sanlibutan, siya'y walang paninindigan.